So sa kabila nga po ng pagiging pound for pound king and number 1 best active fighter ngayon ang Japanese monster na Oya Inoue, ay tila hindi nga po dito nabibilib ang former 4 division champion Adrian Broner. Gawa ng lagi lang naman daw itong lumalaban sa bansang Japan. Katulad sa sinabi ni Floyd Mayweather Jr. dati, ay pinasigundahan rin ito ni Broner at sinabing kailangan daw lumaban sa Amerika ni Inoue at mag-take ng VAD random blood testing upang malaman daw talaga ang tunay na galing nito bilang isang boksingero. Habang sa magkaibang pahayag naman ay nag-iwan din ng matinding pambabanta si Broner matapos makarating sa kanya ng balita na fantasy fight sa pagitan ni Inoue at ng kanyang matalik na kaibigan na si Gervonta Tank Davis. Ayon kay Broner ay tigil-tigilan na umano ang usapan na yan kasi wala daw pag-asang manalo si Inoue kay Davis. Hindi umano siya nagiging bias dahil kaibigan niya si Davis. Subalit makikita daw talaga natin kung paano matulog ang binansagang halimaw ng Japan kapag nagtuos ang dalawa. Giit pa ni Broner na hindi daw magtatagal ang laban at knockout na agad ang sasapitin ni Inoue kasi pipitikin lang umano ito ni Davis. Matatandaan na maging si Shakur Stevenson ay sinabi din dati na noong una umano ay napakataas ng respeto at paghanga niya kay Inoue. Pero nang makita niya daw itong bumagsak sa kamay ng hindi kilalang power puncher na kagaya kay Ramon Cardenas, ay doon niya umano napagtanto na madaming buta sa galawan ni Inoue. Habang si Vasily Lomachenko naman ay minsan nang sinabi na handa siyang bumaba ng hanggang featherweight division upang magtuos sila ni Inoue dahil gusto niya umano itong masubukan. Pero sa kabila po ng lahat ng yan ay hindi rin natin maitatanggi na napaka-impresibo pa din ang mga ginawa ni Inoue sa kanyang boxing career, dahilan kung bakit siya ang pound for pound king ngayon. Sa kabilang banda naman mga idol ay madami nga po ang hindi natutuwa ngayon sa inaasta ng Entry Promotion CEO na si Jazz Matur sa naging interview dito kahapon ng ating kaibigan na si Pau Salud ng Pauka Sports. Ito po ay dahil maliwanag daw na wala itong pakialam o malasakit sa ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Matapos niyang sabihin na kahit sino pa daw ang labanan ni Pacman ay wala siyang talo kasi sa bandang huli ay siya pa rin daw ang panalo nang dahil sa kikitain niyang limpak-limpak na salapi kapag lumaban si Pacquiao. Sa madaling salita po mga idol ay base sa mga fans ay wala itong pakialam sa kung mabugbog o kung ano man ang pwedeng mangyari kay Pacquiao pag lumaban ito, lalo pat halos 50 anyos na din ang ating pambansang kamao dahil galing na rin mismo sa kanyang bibig na wala siyang ibang pakialam kundi ang kumita ng pera at na nasa MP Promotions daw siya upang gumawa ng salapi. We are working on other fights and other plans too. Okay, I know Sean is also working on some fights. That's what he does, right? So I would only expect him to do that. And you know, my plans are, there's a few people we're talking and a few things, so something will come up. Bottom line is, we don't care. We just want Manny to fight. Okay. At least from my opinion, it's not who brings what. It doesn't matter. Manny gets in the ring, guess what? I win. Obviously, yes. Simple as that. I don't care who puts Manny in the ring. I'm winning regardless. Okay.